Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Good morning mga kabiyanan. Welcome sa isa na naman kaedisyon sa programa. Radyo Journal Time, April 20, 2026. Lunes katang adlaw mga kabiyanan sa aton sining pagpangalagad sa karon nga edisyon. Mangin kaupod naton si Jana Days Zamora. Ibalo naton ang isini o kung pamatian naton ang isini nga inspiring story na naman. Kaga ang ila sa niyang mga struggles no as sining pamilya and sa pag tibawas Manila no sa karon iyang ara sila sa programa sa Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pero bago na mga kabiyanan, sa aton sa iya nga pag monitor man sa mga nanuhay-tuhay naton nga mga different provinces, municipalities sa Western Visayas. Ang isa sa mga announcement ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ara na naman sang bawas presyo sang produktong petrolyo. Kung sa din effective ini subong ini iyang simana no 24 pesos and 19 centavos kada liter ang mabuhin sa diesel kag 3 pesos and 41 centavos naman sa gasolina. Samtang 2 pesos naman ang mabuhin sa kerosene. So nagapanawagan naman ang presidente sa mga kompanya sang langis nga ipatuman ini sang bugos no kun bilog kag husto no nga pagbuhin sa presyo sang ila sining ginabaligya nga produktong petrolyo kag hindi ini pag ipa-delay pa samtang nagapanawagon ang presidente si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa publiko nga kung may ara sang mga wala naga-implementar o kung nagapatuman gilayon man nga i-report no sa otoridad. Particular sa mga agency, the likes of Department of Energy, ang anuman nga paglapas ang sining mando. Ilalang hina ang mga kabiyanan sa atong sining monitor, particular man sa mga distribution sang bulig no sang gobyerno through the Department of Social Welfare and Development ining ayuda para sa mga tricycle drivers. May mga distribution pa for today ang April 20 sa nanuhay-tuhay man nga probinsya sa Western Visayas diri sa Iloilo Province. Nagahiwat man sang sining distribution no sa Iloilo City nakatapos na and sa bahin naman sang probinsya sang Iloilo sa different municipalities ang ginapatuman subong iyang adlaw. Isa man sa ginamonitor mga kabiyanan naton is ining heat index no sa bahin man sa pag-asa
nga kung sa diin ang ginabantayan naton ang pang-adlaw-adlaw nga kapaang nga kung sa diin nakaapekto man no sa paggamit sa mga appliances o kung sa mga energy naton kay isa man ina sa mga ginatumod nga dapat magkinot kita no maghagan-hagan sa paggamit sa mga kuryente no pagkadto sa mga nanuhay to man ng mga lugar, particular sa paggamit man sa gasolina, so dapat schedule sang husto nga mga kaladtuan para nga isa lang no o kung hindi magbalik-balik mga kabyanan. So isa ina sa mga ginatuod man sa Department of Energy ang pagkinot naton adlaw-adlaw. As mentioned ko mga kabyanan, mangin-kopod naton si Jana Days Zamora, isa na naman sa mga beneficiaries ng programa sa gobyerno, particular sa idalom sang Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development. Kanami isang mga stories no sang mga beneficiaries sang programa sang gobyerno, mga ginahuman nga mga kaginapatuman nga mga programa no sang nanuhay tuway man not only Department of Social Welfare and Development, sa Department of Labor and Employment, sa bahin sang DepEd kagiban pa no nga mga government agency naton. Pero nakatutok kita perme sa DSWD, particular sa ning programa, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yara siya sa aton nga line mga kabyanan, hibalo naton bala ang iya sining istorya no, ang aton sining nga pag tutok kag pagpamati sa kay Miss Jana Days Zamora no. Ara siya sa aton nga line. Hindi nating hakaya. Ga aton sa iya nga pakig-angot sa kay Jana no. Kung okay nga aton nga line, Jana, good morning. Hello, good morning. Good morning, Radyo Pilipinas. Good morning, Radyo Journal. Yes, thank you Gid no for sining panahon sa karon mga kabyanan ang aton siniyang ginakayo lang nato ang aton siniyang connection with Miss Jana. Siguro wala na open ni Jan ang iya siniyang camera, no? So yes. So good morning Jana. Kamusta din ikaw? Subong? Subong ma'am, dito sa Tibiao ma'am, sa akong hometown. Oo, okay. So, kamusta dara ang panahon? Mainit, gaulan, kamusta? Mainit ma'am, super. Yes. So, Jana, ano ka mga year nakasulod sa program sang Pantawid Pamilya Pilipino Program? Ang amon nga family ma'am, nakasulod na sa year 2021 po. 2021. Ano edad mo sa do or high school, college ka na? Ano? Incoming first year college ma'am. So, waay ka na bali or naka-17 ka that time? Sang 2021? Yes ma'am. Oh, so Yes ma'am, naka-18 na ma'am. Manog 18. So, pila ka mo that time nakasulod sa program? Sa 5 kami nga siblings ma'am, ang 3 ko ma'am nga libayon ang nakasulod. So, anong mga ila sining grade o kung year sang 2021 until now? Sang 2021 ma'am, before kami magsulod, ang mga libayon ko nga nakasulod is grade 7, grade 3, and grade 1. And kagang isa? Tatlo sila? Oo, ma'am. Grade 7, Grade 1? grade 4, grade 4, Grade ma'am, 4 grade ka 4, grade and grade 2. Grade 2. Okay. Yes. So ano ang trabaho ni papa mo kag ni mama mo, Jana?
Ang both akong parents, ma'am, wala gid sandaya, ma'am, ti permanent nga obra, kundi ang kakanin vendor lang sandaya, ma'am, self-employed, both parents gid nakon, ma'am. Okay. So, take me back. O kung balikan naton tuig 2020, down nga mga tuig. So, teenager ka pa lang, no? Well, di ka pa 18, I mean. Oo. So, mga amo na nga tay, mula pa kamo sa program. So, anong mga pwede mo ma-share sa amon? Nga daw, hindi mo gid malimtan, Jana? So before kang nagsulod kami sa four-piece, actually, ma'am, kapila naman kami mag-try nga mag-pass it requirements para makasulod sa four-piece even before kami nakasulod sa amo kara nga program. So ang amon kara nga ginaubra, which is ako as gurang sa magburugto, ang nagabulig ako kara sa akin nga ginikanan sa paglibod kang pagkaon, like even sa akin nga eskwelahan, ma'am, nagadarat akin kang mga baraligya, like for example mani, pulveron, para masapi-sapi sa akin nga allowance, as well as ang akin nga gasunod kanakin nga bugto, darwa kami kara ginapadaraan ni mama kang baraligya, like mga ice candy, para makabulig ka na kay syempre ang libayan nakan katumam is gamay pa, kay grade 6 ako up until nga mag first year college kay wala pa kami ti 4-piece gani, wala pa kami sa 4-piece nga program. Amo gid ra ang amon nga do sideline, gabulig kami kay mama. So bali sino ang mga ginabaligya niyo, bali luto niya or nagaalsa? Yes, ma'am. Luto gid. Nagid, ma'am, nagaraha, nagabuliganay sanda ni papa, kay kung wala man tiraha, nagabiyahe man si papa ka tricycle. So resourceful si papa mo gali, no? Ano ay income sa vending o Both parents, ginalibot. ma'am, resource. Ginalibot siya ang inyong ginabaligya, nalibot o kondra lang sa inyo balay. Before, ma'am, before 2021 nga nagka 4-piece kami, ginalibod ta na, ma'am. Pero kadya, ma'am, kay may 4-piece naman kami kag do pang sideline, as sideline man gyapon ta naman gina-post namon rin, ma'am, online, kay duro man ang naga-order tas ginapanghatod na lang sa naga-orders. Teke na, no? Teke na sa pagbaligya. Pero may mga Yes. aside from for example sa education, sa inyong pag-eskwela, bali may mga struggles, kamo nag-participate kamo aside from syempre sa academic, may mga extracurricular activities. Anong mga experience nimo, particular ikaw, no? Kay kamagulangan ka, diba, Jana? So, anong mga struggles mo? Kadamo pa yung mga manghod? Ano ang imo nga mga struggles sa amo nga time? So before kami nga nabay sa program kang 4-piece, kag ang age gap tamon, ma'am, is wala gid garayo. So tanan kami kara is nagadurengan eskwela. Kag tara pa besides sa academic, may mga non-academic man kami nga ginaintrahan kag extracurricular nga activities. Kag syempre sang una, di ba, tama pa kabudlay kitaon ang 1,000. So ang amon nga idea or ang amon nga way para maka-join man kami kag para hindi man kami ma-left behind sa iba man namon nga batchmates is gapaumod anay sara anay maintra, or pwede man nga ako anay maintra sunod pagid ang libayon, or pwede man nga ang libayon anay sa sunod pagid ang gurang. Oo. So bali sal-isal-i, no? Yes, ma'am, talitan kami, ma'am. Bulos-bulos ka mo. So mga mga activity na for example, Jana? Like mga ma'am, journalism, mga division, ma'am, nga journalism, camping, mga quiz bee, ma'am. So meaning First academic wise, no? Medyo competitive. So bali mga honor roll kamo nga mga mag-utod, Jana? Yes, ma'am, all of us gid, ma'am. Sinong mga naga-influence sa inyo or naga-push gid nga magtuon, mag-review, mangin manami ang inyong result or kun performance sa school?
Siguro ma'am sa mga influence nga andot do naga-strive hard kami ma'am is ang amo ganiya ma'am ang sitwasyon namon nga pigado kag as well as ang ano naman ma'am ang mga tito kag tita namon nga mga professionals man kay syempre do hando man namon nga sa sunod do kami man ang professionals do maamo karon mo. So sandagid karang naging nag-influence ka naman as well as ang parents namon ma'am kay syempre sinuman ta na nga parents hindi gusto nga magdami ang future kang anda nga bata. Correct. So, bali, ang time nga wala pa kamo sa program, nami na inyo performance, no? Despite sang sitwasyon, no? Kaya tiga bulos-bulos kamo for example sa mga extracurricular activities. Pero, ang inyong eskwelahan sa inyo balay, ano kalayo? And may enough ka mo bali nga siguro pabalon or sa panyagan nyo, ginapabalunan ka mo, ano dyan Ang amon nga eskwelahan ma'am before kami nakasulod sa 4Ps is one ride lang tanang mga tricycle which is sa Banwa Katibyao sa Laboratory High School. And then ang akin nga mga libayin ma'am that time they were elementary. So ang elementary school nga ridya sa amon is Paranawon lang man. So region lang man sa unahan man. And then in terms of balon ma'am, bal ko kita na ma'am nga up until mag-college ko mamura kita na nagsaka balon ko. Ang pinakataas na kan nga balon siguro is nasa 150 if may mga duro-duro gid nga aramutan. Pero ang fix gid namon nga balon na ma'am, 50 lang kita na ma'am kay kang time nga to nga ang ano pa kami nga ragmay pa kami or before pa kami makasulod sa 4Ps, barato patana pamasahe ka ma'am daw 5 lang or pulo. So, ang 30 nga ran, dyan nagkara masulod ma'am, snacks, igma. Kaya nagabalon man kami ka igma ang mag-eskwela sa Banwa. Why nyo nalakat, bali, ginasakay nyo gid? Kunakton siya, pila ka kilometer? Mga 4 to 5 ma'am, or 3 to 5. Pero na ano nyo man, experience nyo man nga maglakat or permi lang gid kasakay? Oo, na-experience man namon ma'am. Kang wala kami rin ti masakyan. I think doon nagabihan kami sa mga school activities namon sa eskwelahan. Kaya may mga ara ko na balang bisan gaulan, bisan layo-layo, daw nagatingwa gid nga mag-eskwela. So kamo bali ikaw for example? Yes ma'am, naka-experience man kami karama. Ang iban gani no, ginabutang sa plastic kay tabok pa sila sa suba para lang makalabot sa ila school, no? Mga ila sini nga mga ginapahayag diri sa programan gani no, nga mga iban nga mga beneficiary. So aside from balon, so kompleto na 50 pesos ang balon. Yes ma'am. So, every day, 50 pesos? Kaysang time nga na, barato pa man, no? Enough man sa gastos every day. Why ka naga-save within that 50 pesos nga ginahatag every day? Actually, ma'am, naga-save man ko, ma'am, kag besides sa 50 pesos nga ma'am, naga-sideline ako, ma'am, kay ang sa pihak nga school sa amon nga eskwelahan is may teacher nga nagabulig ka na kan ma'am, like for example mapa-assista na mag-encode sang grades. So by that ma'am maka-income ko ma'am kay do sideline ko man tana i-encode ko ang grades and then amura ginabaydan na ako. Sa mga sideline niya na sa occasional dyan, no? So si hindi man tana ma'am do permihan. Season lang man tana do kung saan o lang man do medyo hectic ang schedule ni ma'am. That's why gina-require na ako nga magbulig kanana. And si mama kasi papa mo bali diin sila kutob diin sila nagalibod sang inyong ilang mga ginabaligya. Ang around Tibyaw gid ma'am. So bali sa inyo barangay for example nagalabot pa sila sa piyak nga barangay damo mana? Ma'am, Banwa, Malabor, Santa Justa, even Lapas ma'am kagi sanda karalibod dara tricycle.
kung bukat man tricycle ang dara, bike ni mama or amra tricycle kag bike, bulos-bulos. May Ang bike nga tricycle? may basket naman ako sa likod. May tricycle ka mo, bale? Yes, ma'am. Before, ma'am, kang nakasulod kami sa 4-piece, kaso narangga rin to kaya, ma'am, or ang ginagamit. Kay si Papa, sa Simiraran, tana base, kadya sana nga pagpamaligya, kay medyo bawal ang income bigto sa Simirara Island. Oo. So, meaning nagatabok siya sa Semirara? Yes, ma'am. Every day? Ano, ma'am? Sa Semirara rin tana, ma'am, base, kadya. Sa Puta na rin Cebu? kaya naganegosyo na nagapamaligya man. Okay. So, moving forward kita. Bali, 2021, 17, 18 years old na ikaw, the time? Yes, ma'am. So, manog college? O kung college ka na da, sang time nga 2021? Masulod pa lang nga college, ma'am. So, 17? Or 18? 18. 18 ka na. So, since 18 ka na, wala ka na sa no? Wala ka na sa program? Mga manghod mo na lang? Okay. Yes po. So, since manog college ka na, anong imo nga ginpreparahan or course nga gin-enroll? Actually, kang time nga to, ma'am, that was doon nagapupa pa lang ang kang pandemic. So, ang una ginakan nga course nga gin-applyan or ang program nga gin-applyan is civil engineering sa Sibalom Raad, ma'am. Pasar din ako, ma'am, sa entrance exam interview na lang tani. Kaso, ang hambal ni mama, since hindi man ma-predict if ma-stop ang pandemic or hindi. So, nag-decide ta na nga dyan na lang ako sa UA Tibyao. Kay may campus man nga sa Tibyao, ana ka UA. And then, nag-apply ako, ma'am, for Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Para rapid-rapid ta na sa civil engineering. Oo. Ano gani? Ikaw nag-civil, nga a teacher or Secondary. education ang imong gikuha? Yes, ma'am. Because? Para rapid ta na, ma'am, sa civil engineering. Kag as well man, ma'am, sa mga tita and tito ko, ma'am, nga mga teachers man, tanda man ang nag-influence kanakan. Kag ang lola nakan, ma'am, nga sa side ni Papa nga as ang retired teacher man, ma'am. So meaning mga matutong gali ka mo, no? That's why nga that's why nga amo nang imo siniya nga direction. Yes. So sang time nga na since nag-enroll ka na dayon sa education nga course. So bali may bulig na da ang 4-piece or nagkuha ka scholarship? Ang sang time nga to, ma'am, may dyan din, ma'am, tana nga bulig. And then at the same time, ma'am, nag-apply man ako sa scholarship. For example, anak kang PYDO, ma'am, Provincial Youth Development Office sa anak kang Antique, ma'am, nga scholarship, provincial nga scholarship. So nabaton ikaw sa province nga scholarship? Yes, ma'am. So dako ang bulig, no? Amo na ginaano naton permi, no, nga dapat kung ang mga pareho sa inyo bala nga deserving nga estudyante nga gusto nga makatapos sa kolehiyo, mag-explore sa mga scholarship, no, kahit hindi lang sa local government, no, sa province for example, or sa inyong mga congressman, no, nga may mga ara sila scholarship, may ara man sa mga different government agency, particular sa di ba ang DSWD do sang unam daw may ara, no, sa mga deserving nga mga students, also sa Commission on Higher Education, Department of Science and Technology, Department of Health, kadamo pa nga iban nga mga government agency nga naga-offer sang scholarship. So after enrollment, nakabuligid man iya sang 4-piece sa imo nga pagtuon, Jana? In terms of sa
sa bulig kang 4-piece, ma'am, durog ito na, ma'am, kay, syempre that time, ma'am, pag silid na kan nga college, duro-duro, kita na ra, ma'am, ang garastusan, hindi kita na ra maiwasan. So, ang 4-piece or ang benefits nga nabual namon sa 4-piece is daw nakabulig ta na, ma'am, sapi-sapi. Kay, ang to nga mga benefits, ma'am, imbis nga kitaan pa kakan nga parents, amo tong do kumbaga nagbulig ka namon para mahuray, ma'am, ang gasto. Like, ang iba ang gasto ang or ang personal nga income ka family, pwede ka naken, pwede sa sulod ka balay. Ang anak ka 4-piece sa mga libayan ko since sandang beneficiaries kag pwede man ta na, ma'am, sa balay, like pang overall ta na, ma'am, pa education, health, mga emergency, ma'am. Okay. So, siyempre, until now, tatlo magyapon ka mga manghud mo ang or pila na lang ka mga manghud mo ang beneficiaries ng programa? Kaya, ma'am, I think 3 pa, then by next year ata maduwa na lang, ma'am, kay dawa na lang ang high school. Duha na lang ang high school. So, anong plano sang manghud mo ya dyan ang gasunod sa imo nga makakuha naman sang o kunara sa kolehiyo? Actually, since 5 kami, ma'am, ang isa na kon nga libayon nga nagasunod sa akon is graduating na subong Bachelor of Elementary Education. And then, ang gasunod pagid or ang third nga nangin beneficiary sang 4-piece is incoming first year college Mantana, and tubong nga May 5 makuha na siya entrance exam sa UAT Biauman, ma'am. So, ano And nga? then ang fourth na kad, ma'am, is incoming grade 9, while ang agot namon, ma'am, is incoming grade 7. So darwa na lang ka high school ang nabilin, wala na elementary. Ang incoming college mo nga manghod, badi anong course ang iya gina target nga kuhaon? Ang hospitality management, ma'am. So, family of teachers kamo, no? Ikaw kag mo nga manghod for the kay education, mangyapon elementary education gapon. And since nga graduate na ikaw, ano subong status mo diyan, teacher? Di ka naga-teach sa karon, nakakuha ka na board, no? As of now, ma'am, naka-board ako kang board exam last March 15 and waiting na lang gid, ma'am, sa result this May 15. Pero as of this moment, ma'am, nagakuha ko sang mga or naga-try ko, ma'am, apply sa mga agencies like Sanched or LGU, ma'am, mo ka na, ma'am, kay syempre pag first time job seeker man, ma'am, mabudlay magkuha sang magpangita sang obra. And damo nga mga mga work in store, no? May mga job fair nga gina-offer ang mga local Job fair. government, no? Dara sa inyo, no? Ang Antique is one of those nga nagahiwat sang mga job fairs man dara sa probinsya. Yes, ma'am. So i-try mo na, no? Kwan ka man o go-getter, no? Sa imo palang pagsabat, pwede ka sa mga call center. Since nga nagahulat ikaw sang imo nga result, I know, pasar na Jana? Actually, nag-try naman ako, ma'am, sa mga call centers. Ang mula ragaring, ma'am, is Kalayo. medyo nanibago pa ko, ma'am, kay ang workplace nga daan is sa Iloilo. So, need mo gid anay mag-canvas gid, like budget mo anay sa mga boarding house or what. Amo nga padya, ma'am, sin gahulat pa lang man ako kang board exam nga result, gina-ready ko lang anay kun kaugalingan sa sunod pagid nga mga steps sa akin nga kabuhi. Oo, correct, no? Kahit samtang wala pa, nagahulat pa. After sa na, pa-line up ka naman sa mga schools o kung sa diin na ninyo mga gina-applyan, no? Sa private o kung sa Department of Education. And, syempre, ang mention mo kaina nga sa una nagalibod, ang imong parents, subok anong status sa liwat kay hambal mo kaina sa Simerara? Yes, ma'am. Si papa mo naga-stay na gid siya dito. Ano man? Ang
right, sige, explain ko na lang, ma'am. Kang 2021, ma'am, nga nakasulod kami sa 4-piece, si Papa nag-decide nga magstay sa Semirara to seek greener pasture, ma'am, kay ang mas bakal, ma'am, ang kita na narigto kay may mga company kag may mga schools nga nag-offer ka na nga magpasulod kang baligya sa kantin sa greater nga price. While si mama, ma'am, ridyata na nag-stay sa amon, same man gyapon sanda nga set up nga gapabaligya nagalibod. Kag up until this moment, ma'am, amuman gyapon, ma'am, ang anda nga nga work. Ano nga mga pagkaon gani ang mga ginabaligya niya? Like ang sinakol, puto, lubid-lubid, maamu karam, ma'am. So luto. Tuman, Luto yan na kalamay tanan. hati. Luto Yes, yan na ma'am. tanan. Pero si Papa mo ya didto, luto yaman, amo na? The same menu? Yes po. Okay. So sa bahin ni mama mo, dara na lang siya sa inyo balay o kung sige pa siya libod sa mga kaiping nga barangay? Sa ana ni mama kadya, ma'am, talagsa na lang tana maglibod kay may naga-order, ma'am. So ang okay. mga naga-order nga to, ma'am, amo to ang gina-priority na nga rahaon the next day kag ihatod na lang, ma'am. And sa Facebook na mention mo. Kag right now, ma'am, nagaraha gani sanda to kaya may order pagit. So online selling man, no? Online selling nyo man? Oo. Lubid-lubid. Suman. Lubid-lubid, puto. Puto. Okay. Oo. So, ang nagapak ka mo man? Yes, ma'am. Bilao, ma'am. Bilao man iba. Okay. So, si Papa mo, bali, schedule siya nga magpauli? Simanal? Binulan? Jana? Ang uli na, ma'am, is every 2 years. Tinuig to siya sa Simirara? Oo. Oh. So, wala ka mo nahidlaw sa iya? Ma'am? Wala ka mo nahidlaw sa iya? Nagatawagan na man kami, ma'am, text kag video call. So, although nga malayo kung i-travel siya, no, mga pila ka oras from mainland o butang ta sa Tibiao going Semirara. Going to Semirara, ma'am, ang una mo gid ilan tawon is kung ano ang chimpo, ma'am, kung may biyahe bala ang baruto kay alaka lang ang biyahe kang baruto. Kag kung halin sa Tibiao, ma'am, masakay ka o series pa Libertad kay rigto ka jang port nanda. Oo. And then mga 5 to 7 hours, ma'am, baruto pa Semirara kay naga-stop over, ma'am, sa Kaluya Island. Okay. So, gali, no? From time to time, may communication man ka mo? Or anytime? Yes, ma'am. Okay. So, siguro, status na lang, no? Ang estado niyo subong, kumpara sang time, nga wala pa ka mo sa program. Anong ma-compare mo, Jana? Siguro in terms of status, ma'am, mas mambal kung mas nag-improve ka dyan, ma'am, kay amo ganiran sa bulig di 4-piece, do medyo napahagan-hagan ang tanan nga garastusan naman sa sulod balay, mapa-education man kakad mga libayon, health, emergency naman nga mga funds, pwede kami ka dali-dali sa 4-piece. Kag kung ikumpara nakan ka to, ma'am, mas budlay kita na ang ka to, ma'am, kumpara sa kadya naman nga sitwasyon. So for now, anong ginakabisihan ni Jana? Ang kadya, ma'am, stay in lang gito ko, ma'am, sa balay kadya. Ako na yung assistant ni mother ko. Nagabulig luto? Yes, ma'am. Kag nagabulig, ma'am, mag-posting online, mag-receive ka orders. So subong nga aga hambal mo may ginaluto si mama mo, ano luto niya? Ang puto, ma'am, kag lubid-lubid. Orders man yan. Pila ang tawag ni ang sa kaputos, pila kabilog, pila ang price? Kung order tana, ma'am, depende man sa bilao, kunwari, small, medium, kag large. Kung small,
500, kung medium 650, then kung large nasa 800 to 1,000. Depende man ma'am sa kaduruhon kang pieces nga gina-order nanda ma'am. Okay, for those nga gusto mag-order, anong Facebook page ninyo para nga mabuligan naton promote ang inyong mga products nga ginaluto. Jana? Pwede ka mo ka-order sa Facebook page kang akan nga parent sa Noveline Kumla Zamora nga Facebook account. Ano ngalan niya? Noveline Kumla Zamora. Okay. So, dira no, naka-display ang mga ano nyo, naka-post ang inyong mga ginabaligya. Yes, ma'am. So, pwede nga i-pick up, pwede man nga i-deliver. Yes, ma'am. Okay. So, kumusta ang, subong? Kumusta ang negosyo? Ang okay lang man tana, ma'am. Abundant man kag duro man mamang nag-order. Kag besides sa order, ma'am, may mga sobra ra tana, ma'am, nga gidaraha. Ang sobra nga ra, ma'am, ilibod na pagidra, ma'am, kadya nga hapon. And, syempre, tami na sa mga birthday, no? Birthday. Yes, ma'am. Duro ba na nag-order, ma'am, kang kada may birthday, ang especially gid ang puto, gid ang pirmi nga gina-order. Even mga schools, ma'am, kung may mga events nanda sa eskwelahan, like, for example, ang recent nga order namon, ma'am, halin sa UAT Biao, ginta merienda to, ma'am, sa mga guest kag faculty kang UAT Biao during their syllabi making. Okay. And mismo mga teachers and deans ang naga-inquire sa kay mama. Kag hilala rin man tana rin dyan sa Tibiao nga sa mga kakanin na. So, si Papa mo, nagapadala man siya sang money or panawag, sustento sa inyo, sa mga manghod mo? Yes, ma'am. And, syempre pa, ang ginahulat mo is May 15, no? Ang 15. ang inyong result, no? Sa inyong board. So, congratulations and good luck, Jana. And also sa inyong negosyo, no? Siguro tutok lang gid. Aside from, syempre, nag-improve ang inyong mga pagpangabuhi sa inyong balay, for example, anong sa physical sang inyong balay bala, pagpatindog sa inyong balay, may mga nabulig man ang siguro ang 4-piece sa pag-repair o pagpatindog sa inyong balay? Yes, ma'am. Like, for example, magpakayad, ma'am, kang banggirahan or ang kasilyas naman, ang atap, ang mugid ra mamang naibulig kang 4-piece. Yes. So, may mensahe. May mensahe ikaw, Jana, sa sa imo nga parents, anong gusto nimo nga ipalabot sa ila? Anong mensahe mo? To my mama and papa, una sa tanan, nagapasalamat gid ako sa tanan nga sakripisyo nga tugro nyo kanamon nga magburugto. Rest assured nga ang tanan nga sakripisyo ninyo maibalik ginamon sa pamaagi sa paghimurat tamon nga magburugto, sa pag-eskwela kang mayad kag soon kabay nga maka-give back gid kami sa inyo sa tanan nga mga sacrifices nga gitugro nyo kanamon. May mensahe ka sa mga manghod mo? Is there any message nga gusto mo ipalabot sa ila? Sa mga libayan ko, I hope nga pilion niyo man ang sakto nga desisyon ninyo sa kabuhi kag hindi ka mo magkalipat nga panumduman ang mga ginikanan nga nagbulig kadito ang mga tawo nga nagsuporta kaninyo kag kabay nga i-bless kamo kung ano man ang mangin desisyon nyo in the future kag kung ano man ang mga future endeavors nga i-take nyo sa sunod. Diyan lang ako masuporta kanina. Okay. So, thank you very much, Jana. May mga luyag ka i-shout out nga mga friends? Special someone? So, before kita mag-end, kag before ako maglipat, nagapasalamat gid ako sa DSWD, sa 4-piece, sa programa nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program, sa tanan nga support nga gintugro nyo kanamon, kag sa tanan nga paggabay kag ang helping hand nga gintaon nyo sa amon nga family
not just financially but also morally nga mga support nga gin to grow nyo. Tapos I would like to shout out sa mga friends ko man sa QR and JJ family, ang akin nga review center sa pagbulig kanakan sa pag-guide sa board exam, ang mga mentors kag teachers ko sa UATL MC kay bakat ako amo kadya without also their help, ang akin mga and also ang akin mga families and friends. Thank you very much, Jana, sa imong mga time diri sa Radyo Pilipinas. And I know mapasaran mo ang board. And good luck sa mga imong endeavors man or sa mga applyan mo nga trabaho, no? And thank you sa liwat. Thank you, ma'am. Yes. Nabatian mga kabiyanan, si Jana Days Zamora sa iya siniya nga pagpakigbahin sa aton sa sining bilang beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development, no? So kanami na gid pamatian sa mga kabataan, no, sa nga beneficiaryo, no, mga beneficiary nga kung sa diin ka nami magsabat, no, particular man sa ginatumod permis ang programa nga ini, no, nga hatagan pagtamod ang education, no, kag ginapush gid ang kabataan nga mangin manami ang performance sa mga eskwelahan. Isa sa mga example, no, nabatian naton si Jana, no, future teacher sa bahin sang Tibiao Antique. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdom sa akong pagbalik mga kabyanan, dugang nga mga informasyon. Stand by. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players, and nothing else.
Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Isa sa mga aktibidad mga kabyanan sa nanuhituhay nga mga areas Western Visayas ining distribution sang ayuda no ang aton sinig pangita ang pila sa mga detalye kapag sa diin ang Iloilo province sa nanuhituhay man nga mga municipality ang ginapatuman ining pagpanagtag mga kabyanan sang 5,000 pesos through the Department of Social Welfare and Development sa mga tricycle operators and drivers mga kabyanan no ang aton sini nga paningwa nga makakuha kita sang dugang nga detalye pero dugang manaton nga informasyon si Undersecretary Claire Castro with the Presidential Communications Office Secretary si Dave Gomez ari diri sang nagligad nga simana mga kabyanan. Una nga nagpadulong sila sa bahin sang Iloilo Science and Technology diri sa ISAT University nga kung sa diin naghiwat ini sang talk no si Undersecretary Claire Castro. Nangin dinapit man siya sa programa sang ISAT-U o kung hilaw ISAT-U ang ilaman sining pag-entertain no kunang sabat sa mga pamangkot sang host sang amo iyang programa ang dinapit nga si Undersecretary Castro ang manami no nga sabat sa mga pamangkot no sang host ng Sanday Dr. Heinz Gubakil kag Dr. Gab Salestre Jr. mga kabyanan. And on the next day, Friday, naghiwat man sang press briefing ang mga secretary o undersecretary kag nanuhay-tuhay ka mga media outlet ang nagpamangkot sa iya tuhoy sa mga issue particular on the ayuda and also sa bahin sang mga proyekto sa flood control si former Congressman Zaldico no and mga announcement sang presidente ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kadamo pa nga mapamangkot ang iya sinigid sabat straight no sa bahin sang mga media sa Iloilo. And the next day nangin dinapit man siya sa bahin sang Panay News no nga anibersaryo no so duwa man sila ni Secretary Gomez. Okay mga partners ko sa Technical Side sa Studio Alan Defante sa bahin sa transmitter si Rochelle Jones Hotahero. And salamat liwat sa ato sa nga dinapit for this edition si Jana Day Zamora. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Radio Journal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo